Sige. Rico, pakitingnan. Pakitingnan. Kay Miriam. Witness. Ang iba, abogado rin ng notaryo. Hindi ko alam. Montoya din. Montoya rin. Okay. Your Honor, it's also Attorney Montoya. Kasama mo rin si Mrs. Corona nung nagpunta kayo kay Montoya. Opo. Magkaibang araw ba yung pagpunta ninyo nung ibinenta yung 7 parsela at nung ibinenta yung kay Miriam Corona? I will check it. Magkaibang araw? Hindi ko ba matandaan? Anong petsa nung bentahan ninyo ni Miriam Corona? July July ano? 26, 1990. Yan ang kay Miriam Corona. Opo. Ang kay Maria Cristina Rocco Corona. The same date ho. Parehong date. Opo. Oh. So, pinagsabay yung benta sa'yo. Opo. No. Bali, 8 parsela ang ibinenta sa'yo. Opo. O, sige. Sa makatwid, magkakasabay na ibinenta ni Maria Cristina Rocco Corona yung 7 parsela ng lupa na nasa pangalan niya at yung lupa ni Miriam Corona. Opo. Oh, sige. Alright. We will request your honor that the deed of absolute sale. Ayun, sandali lang para makompleto ko yung kwan para Sige sa po, sige po. husgado. At yung bayad nung lupa ni Miriam Corona ay iba bang manager's check yun? Hindi ho, isa lang ho. Isa lang Isa lang. manager check ho. Isa lang. With At it, ang kabuuan ay magkano? 1,080,000. 1,018,000. Ano bang area nung kay Miriam Corona? 1,700 square meter. Ganon din yung area na ipinagbili ni Mrs. Corona. Opo. Okay. Miriam Rocco pala, Miriam Rocco. Yung kay Miriam Rocco, 1,700. Opo. At yung kay Mrs. Corona, si Maria Cristina Rocco Corona, 1,700 din. Opo. Sa makatwid, ang presyo ng lupa ay pareho. Opo. 509,000 yung kay Miriam Rocco at 509,000 din yung kay
Christina. pero iisang manager's check. Opo. Hindi ka pumirma ng resibo in favor of Miriam Rocco. Hindi na po, dahil meron siyang special power of attorney. Tumanggap ng kabuuan ng presyo ng 8 parsela ng lupa ay si Mrs. Maria Cristina Rocco Corona. Opo. Okay. With the kind permission of the Honorable Proceed. Court, then, Your Honor, we will request that the deed of absolute sale identified by the witness covering the property of Miriam Rocco be consisting of 2 pages be marked as Exhibit 149. Thank you. Mark it accordingly. May I proceed, Your Honor? Proceed. Mr. Vicente, kailan po ba ninyo unang nalaman at titistigo kayo sa kaso na ito? Noong January 19, nagpunta sa akin, tumawag sa akin si Mrs. Corona na kinukuha kung pwede daw niyang mahiram yung kopya ng absolute deed of sale. Pinaliwanag po ba niya kung ano itong kasong nakapending dito sa impeachment court? Kailangan niya daw dahil meron daw kaso sa impeachment yung si Justice. Yun po ay January 19. So, January 19. Can I add something? Ito po yung resibo nung January 19 na tinanggap niya sa akin the original copy of the deed of sale. Ito pong si Mrs. Corona. Dati na po ba kayong nagtatawagan ito? Hindi ko nakakausap yan for the past 20 years since I bought the property. Saan po kayo tinawagan? Sa landline? Sa cellphone? Wala akong cellphone eh. Wala Sa kang landline. Pero sa loob po ng 20 taon, hindi po kayo nakakahit sa telepono? Hindi ko nakakausap yung mag-asawa. Napuna ko po, Mr. Vicente, na doon sa mga resibong inyong ipinakita, ay ang lumalabas na nagbabayad ay si Mrs. Cristina Corona, maliban na lamang sa isang resibo. Pinakikita ko po sa inyo ito, Exhibit 1, 2, 3 ng Defense, na lumalabas po dito kahapon, March 12, ay may binayaran dito na nagkakahalaga ng 12,749.60 centavos. At for the first time po, ay lumabas ang pangalan ninyo, received from Demetrio Vicente. Pwede po bang ipaliwanag ninyo ito? Now, what is the question now? There are several questions. May we request... Pwede bang ipaliwanag ninyo kung bakit kahapon nagbayad kayo ng nitong real property tax? Ito po, para wag kayong malito. Ito po, 19... Yan po, nakalagay yung pangalan ko dyan. 2008. Received from Demetrio and... Received from Demetrio Vicente the amount. 2008. Sige po. So, dalawa po. Meron pa po bang iba na Meron resibo na sinasabing received from Demetrio Vicente? Ito pa po. At magpamarka mo. Tingnan mo kung ano yun. Meron na. Di po ba ang nakalagay dito ay received from Rocco Miriam? Hindi po kayo. Ayun na yung pangalan ko, yun ando sa ilalim. Kayong dalawa. Yun. Kayong dalawa ang lumalabas na nagbayad. Ano pa pong ibang resibo na naroon yung pangalan ninyo? Ito po. 2010. Nasaan yung account number? Tingnan mo yun. Tingnan mo, you have record. Kanina po, may pinakita ko sa inyong tax declaration. Opo. Yung sa building ninyo.
account number 123807. Doon po sa pinakita niyong resibo na sabi niyo pangalan din yung lumabas, naroon din ang account number 123807. Ibig sabihin ba nito ay yung building ang inyong binabayaran ng tax at hindi yung lote? Hindi ho. Lote ho at saka building. Ito nga po para hindi po kayo malito, basahin po muna ninyo itong tax declaration of real property na nakalagay po dyan building. Opo. Wala po doong ex yung land. Hindi, iba ho yung receipt ng land eh. Oo nga po, ito po nga, pinagbabasihan po natin yung account number. Ito po yan Kasi po, magkapareho po yung account number na nakalagay dyan sa tax declaration na sinasabing building at pareho din dito sa resibo na sinasabing account number 123807. Kung inyo po susundin yan, lumalabas building kung binabayaran nyo. The question, Your Honor, appeared to be misleading because there are two payments in there. One for the land, one for the building improvement, Your Honor. They cover two different subjects. Let the witness answer. May tanong po nga ako sa inyo na kung ito po ang pagbabatayan nitong tax declaration of real property under account number 123807 at iahambing ito, ipagtatabihin dito sa inyong resibo, lumalabas po na inyong binabayaran, ang cover ng resibo nito ay yung tax dun sa building. Hindi po ba, paano ba pwede po bang ipaliwanag yan? The question appears to be predicated on a different tax declaration. She's trying to ask the witness to explain why there are two receipts. My understanding is also of the presiding officer is when you have a land plus a building, they are covered by one tax dex. From our experience, Your Honor, now we